I'm so disappointed. Ano bang pumapasok sa kukote mo? Mag-aral ka mabuti. Ano ba? Hindi mo bang nakita marami akong tinatapos? You are such a disappointment. Hindi ka na natuto eh. Kailan ka makikinig? Ha? Puros kahihiyan na lang ang binibigay niyo sa akin. Ha? Magsalita ka! Magagawa nating ipatawad, papatawarin ang lahat ng tao nagkasala sa atin kung natanggap na rin natin ang pagpapatawad mula sa Diyos. Merry Christmas pa. Tawarin mo ako, anak. Sige na, bahala na. Magawa na ng paraan. Kailangan pera eh. Ito lang? Kulang na kulang to sa mga bayarin natin ngayong buwan. Ito, hinaan mo yung TV. Ano ba? Umihilab na. Oo na, sige na, bye. Kuya, huwag mo ilipat. Nanonood ako eh. Yan lang kinita ko buong araw. Anong gusto mo? Mandadaya ako? Kuya, huwag mo ilipat. Kuya, akin na sa... Sa hirap ng buhay ngayon, dapat kang mag-alala. Dadal na kita sa ospital. Pakiayos na yung gamit, bilisan. Pwede ba, Amelia? Kumain muna tayo. Kuya, sabi mo, Hindi ka mo naman ilipat ako. ako. Si Tess! Si ate. Uy! Ito na nga ba sinasabi ko. Sige, dali ko na siya sa ospital. Saray! Ayan na! Dumating na ang inaasama-asam kong regalo na may dalang sigla at kapayapaan sa bawat isa. Wow, ang gwapo ng apo ko. Ano pinangalan nyo? JR po, tay. Welcome, Baby Jay. Salamat, dumating ka. Isa kang pagpapala ngayong Pasko.
bawat sa atin. Ngayon po ay December 25. Sineselebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, ang God's greatest gift. Amen po ba? Amen, amen. Awitan natin ating Panginoon, pero before that, let's open in prayer. Lord, salamat Panginoon sa aming pagse-celebrate ngayon ng iyong kapanganakan, O Jesus. Lord, thank you for the free gift of salvation na binigay mo sa amin, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, nagse-celebrate, Panginoon, ng giving ngayon, Panginoon. Lord, patuloy na ikaw ang maging sentro, Panginoon, ng celebration nito at hindi ang kahit na sino man, Panginoon. Walang ibang maitatas kundi ikaw, Lord God. And we continue to ask for your anointing sa lahat ng gagamitin mo dito sa iyong pulpito, Panginoon. Ang aming pastor, Pastor June, na gagamitin mo, Panginoon, para patuloy na ipangalat, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw lang maitaas ngayong araw ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Hallelujah. Hark the herald. Oh, Jesus. Glory to you, Lord God. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reckoned.
This time, joy to the world. Joy to the world. The Lord has come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and earth, He rules the world. He rules the world with truth and grace, and makes the nations rule. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders and wonders of His love, and wonders and wonders of His love, and wonders and wonders of His love. Hallelujah! Oh, Jesus, salamat, Panginoon. Salamat, Diyos Ama. Sa pag-ibig mo, Panginoon, una palang inibig mo na kami, Panginoon. Lord, although we are unlovable, Panginoon, you loved us first, Lord God. Thank you for giving us Jesus, the Savior of the world. Hallelujah. Jesus, be the center, Lord God. Be the center of our life. Be the center of our church, Panginoon. Be the center of it all. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, God. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning till the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center. Jesus be the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of our lives, Lord God. Thank you, Jesus. Oh, purihin ka, Panginoon. Jesus at the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters.
of it all. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. 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 From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yeah, for the last time. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. 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 Hallelujah. Let's worship our God. Jesus.
Jesus, be glorified. Ikaw lang, Panginoon, wala nang iba, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa lahat ng blessings, Lord God. Salamat, 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 Lord God. We are truly grateful, Lord God. Beyond grateful, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng biyaya mo, Lord God, sa buong taon na 2024, Lord God. Salamat, we are more than victors, Lord God. We thank you for your grace, Lord God. Yung grace mo, Panginoon. Ang grace mo nakatulong sa amin, Panginoon, upang kami magpatuloy at magtagumpay, Lord God. Salamat, salamat sa iyo, Lord God. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Thank you, Abba, Father. Thank you, Holy Spirit. Be glorified and be magnified in this place, Lord God. In our lives, Lord God. In our church, Lord God. Salamat, salamat sa iyo, Panginoon. And we bring you back all the glory and honor. In Christ's precious name we do pray. Amen and amen. Hallelujah. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is a time to live a song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Angels fill the night with singing. God is reaching out to men, bringing us a gift of hope in Christ our Savior. More than just a time of giving, this is God's eternal plan. And Christmas is the reason we can sing again. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come.
Praise God! Merry Christmas to all! Pagbati po mula po sa Caloocan Bethel Family, Caloocan Bethel Assembly of God Church. Kami po ay bumabati sa lahat po ng ating mga kapatid, mga magulang, kaibigan, mga kakilala ng isang Merry Christmas. Sa araw na ito, pinagdiriwang po natin ating Kapaskuhan sa biyaya po ng Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sa panibagong panahon na idinagdag ng Diyos sa atin upang pagdiwang natin ang araw po ng birthday ni Jesus. Muli po sa ating mga kapatiran, isang magandang araw po, isang magandang pagbati, masayang pagbati ng Merry Christmas to all. Saan man kayo nandoon, at samahan niyo po tayong magsama-sama po tayong lahat na magpuri, magpasalamat at dakilayan ng Diyos sa mahalagang araw na ito. At tayo po'y magsisimula na sa ating pong pakikinig ng salita ng Panginoon, ating pagbubulay-bulayan, ang misay ng Panginoon na Kanya pong inilahad at inihanda para sa ating lahat. Puri ng Panginoon. Kung kayo po may Biblia, I hope na kung kayo po ay meron pong banal na kasulatan na inyo pong taglay sa pagkakataon pong ito, makibakas po kayo sa akin sa aklat po ng Efeso chapter 5 verse 1 to 2. Ito po ang ating mababasa sa talatang ito. Sabi po riyan, follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Sa Tagalog, tularan ninyo ang Diyos dahil kayo'y lahat ay minamahal niyang mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inalay niya ang sarili para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Puri ng Panginoon. Sa malayang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Bago po natin pakinggan ang salita ng Panginoon, tayo po'y sandaling manalangin, hilingin po natin ang gabay at patnubay ng Diyos, Espiritu Santo sa ating pong sama-samang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon sa malagang araw na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama. Kami po'y muli nagpapasalamat sa kabutihan kadakilaan mo, O God, sa magandang araw na ibinigay mo po sa amin upang kami po'y patuloy na magbigay po ng luwalhati sa iyong dakilang araw na iyong tinalaga upang kami po ay magpasalamat, magpurit, magsumamba sa iyo. Sa araw na ito, Lord, na kung saan namin po pinagdiriwang ang iyong akarawan, O Diyos, Panginoong Yesus. Salamat po sa pagkakataon na muli mong ipinagkaloob sa amin upang kami po, Panginoon, bagamat po ay online service po namin ngayong araw na ito, ay patuloy po namin pinararangalan ng iyong dakilang bagay na ginawa sa aming pong buhay. Iniwan mo ang langit, nakatuwang tao ka upang makapiling kami, Panginoon, upang ihayag mo, Panginoon, yung pag-ibig at pagliligtas at pagpapatawad sa amin po. Salamat po, Panginoon. Hayaan mo po, Lord, na amin pong pagbulay-bulayan ng iyong salita at magsilbi po itong kalakasan sa bawat isa sa amin at enjoyment, Lord, as we celebrate this wonderful moment of your birthday, O God. Remembering your birthday, Lord Jesus. All the glory, honor, and praise belongs to you. Here as your humble servant, make use of my life as a channel of your words, O God, to encourage people around. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Amen. Pinamagatan ko po minsan ng Panginoon ng ganito po. Purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan, living a life full of love, give love on Christmas Day. Ito po yung mensahe ng Kapaskuhan para sa ating lahat. Living a life full of love. Naalala niyo po ba yung awit ng pamilyar po noon? Yung hinawit po ito na sikat na grupo ng mga kabataan, yung Give Love on Christmas Day. Yung Jackson 5, ang ganda po ng lyrics noon. Kung niyo pong unawain yung lyrics noon, may kinalaman po ito sa pag-ibig, pagbibigay ng pag-ibig. Sabi po ron, people making lists, buying special gift, taking time to be kind to one and all. Maganda siguro awitin natin, no? Sandali, yan. People making lists, buying special gift, taking time to be kind to one and all. It's the time of years when good friends are near, and you wish you could give more than just present from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring him love on Christmas Day. No greater gift is there than love. Di ba? Tignan natin ituloy, baka umulan pa. Pero ang ganda po ng message nito. At ipong unawain, ang mensahe po ng Pasko, nung katayin po ito, may kinalaman po doon sa pagbibigay ng pag-ibig. The message of Christmas. Sabi nga dito even the man who has everything, kahit na po doon yung tao na may taglay niya ang lahat ng bagay sa buhay niya,
iba pa rin kapag ka nagbigay ka ng pag-ibig, isang biyaya at kaloob mo bilang regalo sa Kanya. Napakahalaga na maintindihan po natin ang bagay na ito. Lalo na po sa panahon ito, we are living in the present world where our culture is tainted with selfishness. Alam niyo po ba, ang kasalukuyang mundo natin kinagagalawan, natin pong kinalalagyan ngayon ay nabahira na po ng espiritu ng pagiging makasarili. Hindi may ikakaila na pangunahing goal sa buhay ng maraming tao ay may kinalaman sa kanilang pag-abot sa mas mataas na status ng buhay. Gusto nilang mataas yung posisyon, mataas yung sweldo, malaking kayamanan, kapangyarihan at prestigyo sa buhay. Ganyan ang marami sa atin sa mundong ito, yung pong malungkot. Many people who are living right now desire to gain more, to have more, to aim high, to achieve more, and to do more, at naging dahilan upang mawala tayo sa tamang purpose ng buhay, sa mga achievement na ito. Hindi ko sinabing kasalanan po magkaroon ng hangaring ganitong bagay, pero mahalaga makita natin, baka naman nalalayo tayo sa pinakalayunin ng buhay. Hindi na hinanap ng tao kung anong kalooban ng Diyos na siyang may-ari ng ating buhay at ito'y pinahiram lang sa atin ayon na rin sa kanyang tinakdang haba ng panahon na itinakda niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Life is not about what you make, what you know, or what you do to make yourself famous. But life is all about love, loving God and loving others. Dapat po nating unawain po ito. Ulitin ko po. Life is not about what you make, what you know, or what you do to make yourself famous. But life is all about loving God and loving people. It's all about love. Ang sabi nga ng isang binata, nagtanong sa Panginoon, ano pong pinakamahalagang utos? Ito yung sagot ni Jesus Christ sa Matthew chapter 22, verse 36 to 39. Muli po natin tingnan ang salita ng Panginoon upang mapaalalahanan tayo ang pinakamahalagang tungkulin ng tayo sundin ng kanyang utos. Anong pinakamahalagang utos na tinanong sa kanya? Na sinagot naman ng Panginoon yung tanong na ito. Sabi po, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Ang sabi, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-isip. Itong pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan. These are the most important commandment. Kaya ang sabi sa atin, ng unang sulat ni Pablo sa mga Taga-Corinto, binanggit din ni Pablo sa mga Taga-Corinto ang bagay na ito. Ang sabi po ng sulat niya sa mga manampalataya sa Corinto, chapter 14, verse 1 ay ganito. Kaya nga, let your love be your highest goal. Hayaan daw natin pag-ibig ang isang pinakamataas na uri ng ating pong layunin sa buhay. Ito ang katotohanan sa buhay na dapat higit natin inaalala at makatutulong upang may focus natin ang ating buhay ng tama at may iwasan na overload tayo na magawa yung hindi naman mahalaga sa buhay natin ito. Hindi ito bagong katotohanan na ngayon lang natin nahayag. Sa totoo lang, alam na ng marami ang bagay nito, subalit nakakalimutan natin o maaaring sinasadya nating kalimutan ang katotohanan na ito po yung pinakamalagang utos na dapat natin sundin sa buhay natin ito. Be reminded of this, that the first Christmas meaning and message is about love. Noong unang Pasko, ang mensahe po ng Pasko ay pag-ibig. Tulad po sinabi po ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. In line with that is the importance of loving relationship and fellowship that God wants us to live for. Ito po yung layunin ng Diyos na dapat natin ipamuhay. Yung tayo po yung mapuspos ng pag-ibig, pag-ibig sa Diyos, una sa lahat, pag-ibig sa ating kapwa. Ito po yung mensahe ng Pasko. Ito po yung mensahe kung bakit dumating ang Panginoon dito sa krus, dumating dito sa mundong ito at nabuhay siya at nangaral at hanggang sa kamatayan sa krus. It's because of love. Jesus' mission is for us to be loved and for us to feel the love of God sa buhay nating ito. And to enjoy this loving relationship and to express this loving relationship not only with Him but with other people. Kaya nga, tulad ng binanggit ko kanina, nang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 14, verse 1 ay ganito, let love be your highest goal. Ito ang katotohanan ng buhay na dapat higit nating inaalala at makatutulong upang mai-focus natin ang ating buhay ng tama at maiwasan na ma-overload tayo na magawa yung hindi naman tunay na mahalaga. Kaya nga, kung ating pong gagawin ang mga utos na ito, maranasan natin ang healthier life at mas pasayang family. Magiging mas productive ang ating mga trabaho. There will be no broken marriages, broken homes, and broken friendship, at magiging peaceful ang ating lipunan if we would just do what God has said about having love in our relationship. Kaya nga't masaya na ating pong pagdiriwang ang Kapaskuhan na ito pong ating nasa kalooban, ang mamuhay, magdiwang na may pagmamahal.
When we gather around us, around our families, we must express our love with them. Talk about the love of God to them. Talk about and share Jesus' love to other people na isang pinakamahalagang regalo na pwede nating ibigay sa ating kapwa. Alam niyo po ba yun? Minsan tayo po yung namumroblema kung ano ba ibibigay nating regalo sa ating kapwa. Minsan nagbabalo tayo na masama loob. Minsan para lang mabigyan, makapagbigay. Ibigay na lang natin ito. Ibalot mo nga ito para lang masiyahan po ang tao. Pero hindi natin nakita ang kahalagaan ng pag-ibig sa ating ginagawa. Ano man ang ating pong gagawin, dapat natin ginagawa para sa kalulatian ng Diyos at may pagmamahal. Always remember this truth. The best use of time and the best use of your life is love. Ang tamang paggamit ng buhay ay magmahal tayo. Gawin natin ito, number one priority, our main objective, our greatest ambition. Make it our life's purpose, yung loving God and loving others. Because that's the essence of Christmas. That's the message of Christmas. When Jesus came into this world, He came with love. Huwag mo natin kakalimutan, ang very essence, the very heart of the Scripture is about God's love to us. Yan. Don't say, one of the things I want in life is loving relationship. Make it your number one priority sa buhay. Hindi lang ito yung isa sa mga sahog ng buhay natin, kundi ito yung pangunahing bagay na dapat natin ginagawa. Meron pong dalawang reason kung bakit nais ng Diyos na tayo mamuhay sa pag-ibig. Ano ba dapat nating maging dahilan bakit sinabi ng Diyos na gawin nating una at pinangmatas na layunin na tayo mabuhay na may pag-ibig? There are two main reasons why. Una, first, God says whatever good things we do, without love, it's nothing. Anong dahilan? Kasi ano man daw ginagawa natin kung walang pag-ibig, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Love is what life is all about. Ulitin ko, love is what life is all about. Ang buhay natin binigay ng Diyos sa atin upang tayo magmahal. Kaya ano man ginagawa natin kung walang pag-ibig, walang kabuluhan daw. Kahit na gano'ng kasipag sa gawain, kahit naglilingkod ka, kung hindi naman dahilan po ay pag-ibig, sayang lang. Halimbawa, ako'y nangangalat sa inyong harapan. Kung wala daw pag-ibig, para lang akong batingaw na maalingaw at pompyang na tumataginting. Walang halaga yung aking sinasabi, walang halaga yung mensahe ko. Gano'n man ito kaganda, kung wala daw pag-ibig, walang kabuluhan ng ating ginagawa. Napakahalagang tingnan natin because life is all about loving people and loving God. The main purpose of our lives in this world is to love God and love people. Ang problema lang, dumarami po ang relasyon ngayon, wasak at sira. Bakit? Because we fail to realize that our main goal is to love them. Mahalin mo sila, ano man ang kalagayan nila, ano man ang problema nila, ano man ang kailangan nila, sino man sila, ano man ang weaknesses nila, ano man yung understanding nila sa buhay, kung hindi man ito nakaugnay sa understanding natin, unawain po natin at pag-ibig pa rin dapat umiral sa bagay na yan. So mahalaga po ito. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 13 verse 3, kung magipamigay ko man ang lahat sa aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Tingnan nyo, ano man daw paglilingkod, ibigay duman natin, ialay natin ang ating katawan, yung sariling sakripisyo. Itong mga talatang ito, kung inyong unawain, it speaks about deep suffering, deep involvement of sacrificial offering to God. Gaano man kalaki binibigay niyo sa gawain, gaano man panahon ibinibigay niyo sa gawain na Diyos. Kung wala daw pag-ibig, walang kabuluhan ng lahat ng ito. Wala daw tayong mapapala. No matter what we say, or what we believe, and what we do, we are bankrupt without love. Bankrupt, ibig sabihin, lugi. Walang ganansya. Walang gain sa lahat po natin pagpapagal kung walang pag-ibig sa likod ng lahat ng ginagawa. Itong malungkot na sitwasyon natin sa buhay, madalas nating pinoproblema kung paano natin may sisingit ang love sa ating mga schedule. Nagawa na natin ang lahat ng gusto natin gawin, saka natin isipin na maganap ng quality time, so we have to make time for the people in our lives. Kamusta na po kayo mga kapatid sa itong Paskong ito? We gather with our loved ones, pero talaga po bang binibigyan natin ng sapat na panahon, quality time, because we love them, we love fellowship with them, we love relationship, we love communicating with them, or we just want to do something at they spend more of our time doing something for ourselves at na-appreciate na lang natin ang mga bagay natin ginagawa para sa ating sarili upang tayo maging masaya. Nakalimutan natin ang purpose, hindi lang para maging masaya ka, kundi maging masaya ka dahil minamahal mo yung Diyos at minamahal mo yung kapwa. Ang problema ngayon, marami pong nawawala ng pag-ibig na katotohanan tungkol sa Panginoon. Napagod lang tayo sa ating mga gawain pero walang sigla pagkatapos nun. Pero dapat natin unawain, when we love God, we will enjoy doing things of God. Hindi sinabi ng Diyos na loving relationship are the most important part of our lives. God is saying love relationships is our life. Ulitin ko po. Hindi sinabi ng Panginoon yung loving relationship is part of ng buhay natin. Bahagi ng buhay natin, kundi ang love relationship, ibuhay mo mismo natin.
Yung pag-ibig sa Diyos, buhay natin yan. Kung hindi mo mamahalin Diyos, walang kabulan ng buhay. Kung hindi mo mamahalin kapwa mo, walang kabulan ng yung pagiging tao. Yung sinasabi po ng Diyos sa kanyang masalita. That's what life is all about. It's all about love. Everybody say, it's all about love. Hallelujah. Amen. Praise God. Loving God and loving people. That's what life is all about. Amen. Ano mang regalo na ating ibinalot at ibinigay kanino man ito, gaano man ito kamahal o kamura, without love, it has no meaning and values at all. Kahit na mamahalin po yung regalo mo, kung walang pag-ibig naman, walang kabuluhan yan. Walang halaga yan sa paningin ng Diyos. Napakalaga makita po natin, without love, everything we do is nothing and meaningless. Yung pong unang dahilan kung bakit napakahalaga na lahat ng ginagawa natin, gawin natin ng pag-ibig. Itong Pasko po, pag nagse-celebrate tayo ng Pasko, huwag po yung puro problema, puro hinaing, puro kabagabagan, puro fear. Dahil nalugi ka o wala kang natanggap na regalo o inggit. No? Ang sabi ng Bible, love is patient, love is kind. Love is not rude. Love how to behave. Love knows how to understand people. Love knows how to sacrifice. Love is patience. Love is kind. Love is good. And love endures forever. Pangalawang dahilan kung bakit God says that everything in the world will end. Alam niyo po ba? Heaven and earth and everything that man's desires in this world will pass away. Kailangan natin i-focus ang ating sarili on love because that's all what life is going to be and that's all what is going to last. Yun po yung mga bagay na mananatili magpakailanman. Ang sabi po ng Bible, 3 things will last forever. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 13 verse 13 ganito. 3 things will last forever, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Hallelujah. 3 bagay lang daw mananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal. Subalit ng dakila sa lahat ng ito ay pag-ibig. Gusto mo bang mag-iwan ng pamana after you die? Siguro naman, maraming gusto nun. Mag-iwan ka ng pera, tiyak ang pag-aawayan nila ito. Mag-iwan ka ng love, tiyak lagi kang mamaalala nila. Live full of love, it will make a positive influence on this world that outlasts you. Hallelujah. Minsan, meron pong kwento, nagtalo si love at si pera. Ang sabi, sino ba mas mahalaga? Sabi ni love, ako mas mahal. Sabi ni pera, hindi, mas mahalaga ako kasi sa'yo. Sabi ni pera, kasi kung wala kang pera at puro love lang, mamamatay ka sa gutom. Kapag may pera ka, mabibili mo ang love at ang magmamahal sa'yo. Sabi naman ng love, walang taong tunay na nagmahal na namatay sa gutom dahil ang tunay na love ay masipag, matyaga at nanatiling titiis hanggang wakas. Yes, merong kang makukuhang bayarang magmamahal sa'yo dahil sa pera mo. Hindi mo kailangang makabili ng taong tunay na nagmamahal sa'yo dahil ang true love, libreng pinamimigay ito. Hello, ang true love, tunay na pinamimigay yan, hindi mo na nabibili yan. Pwede kang bumili ng mga kausap mo para mahalin ka, pwede mong kasi ngayon, nabibili na yung pag-ibig. Mahalin mo lang ako, babayaran kita. Sino nga po bang ayaw noon? Di po ba? Kaya ang pag-ibig na yung fake yun, hindi tunay. Marami sa mundong ito, may relasyon dahil po sa pera, dahil po sa power, dahil po sa prestige, dahil sa ganda, at mga bagay na may kinalaman sa mundo. Pero yung true love, mukhang nawawala na sa relasyon ng marami. Maliban po sa mga pamilya na sa Bethel. Hello, hello. Ang sabi po ng Bible kasi ganito, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Love is patience. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Ang ganda po ng definition ng love sa Bible, no? Yan daw po yung love. Kasi pagka ang love nagari sa atin, hindi po ito kayang bayaran ng anumang halaga. Hindi po ito kayang pantayan ng kayamanan, ni ng kagandaan, ni kapangyarihan, ni karunungan. Kasi dapat makita natin ang kahalagahan nito. Ang tao may pag-ibig daw, mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, hindi nagagalak sa katotohanan, kundi nagagalak sa katotohanan, matyaga, lagi nagtitiwala, lagi may pag-asa at tinitiis ang lahat. Ang pag-ibig ay walang hangganan. Hallelujah. Kaya sino nanalo? Ang pera po o yung pag-ibig? Siyempre pag-ibig kasi walang hangganan. Hindi lahat ng bagay nabibili ng pera. Bagamat kung may pera ka, mabibili mo ang gusto mong bilhin. Pero hindi lahat ng bagay nabibili ng pera. Malamang, naintindihan natin ang bagay nito. Pwede mong bilhin ang mga taong makakausap, pero hindi mo pwedeng bilhin ang tao magmamalasakit kahit wala kang pambabayad sa kanila.
Pwede kang bumili ng makakasama mo sa buhay, pero hindi mo bibili ang tao magmamalasakit makakasama mo sa buhay. Pwede mo bili ng masarap na pagkain, pero hindi mo bibili ang gana sa pagkain. Pwede mo bili ng malambot na higaan, pero hindi mo bibili ang himbig sa pagtulog. Pwede mong bilhin ang maraming bagay upang ikay sumikat, pero hindi mo bibili ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Libre po yan, dahil may pag-ibig ang Diyos sa atin. Hallelujah. So God wants us to live a lasting legacy. Nais po ng Diyos na manatili sa atin at iwan natin yung magandang pamana sa buhay natin ito. Mga anak, ano yung pamamana mo sa iyong mga mahal sa buhay? Ano ipapakita mong mga bagay na makakatulong at hindi matatapos magpakailanman? Ang karunungan may wakas yan, may hangganan. Ang kagandahan may hangganan. Ang kayamanan nananakaw, nasisira, nawawala, nalulugi. Pero ang pag-ibig, nanatili daw ito magpakailanman. So fill our lives with God's love and blessing will follow. God is ready to show us how to make love our highest goal. So this Christmas season is a season of giving gifts. Di po ba? Itong panahong ito, itong Pasko, ay panahon ng pagbibigayan. It is clear that giving is an active character of true love. Ulitin ko po, giving is a true character of true love. So let's celebrate Christmas by doing everything in love. Share with love, give with love, speak with love, encourage with love, receive with love by thanking the giver. Ulitin ko po yung sinabi ko. So let's celebrate Christmas by doing everything in love. Share with love. Pag nagbigay ka ng regalo, lakipan mo ng balutan mo naman pag-ibig kahit gaano kalaki ang halaga niyan. Maliit man yan, kahit ba isang tubleron lang yan o kaya isang choknat ba ang laman yan, pag may pagmamahal, ay tatanggapin ito na masaya at bibless ka ng Panginoon. Okay, give love. Speak with love. Encourage with love. Receive with love by thanking the giver. Ang problema ngayon, sabi ng Bible, sa huling araw tayo magiging masaligahan, masalpi, palalo mayabang pangalipos taswali sa magulang. Wala nang pagpapahalaga ang tao sa pagpapasalamat sa kanyang kapwa. Tulungan mo, wala kang madidinig man lang magpasalamat. Ungrateful. Pero kapag may pag-ibig daw, hindi mo makalimutan magpasalamat sa mga kabutihan, ginagawa ng kapwa mo sa iyo at kabutihan ng Diyos sa iyo. Di po ba? So napakahalaga itong Paskong ito. We celebrate Christmas by sharing what love is all about because the message of Christmas is the message of love. Jesus loves us so much. Amen. Hallelujah. Siguro naman itong mensaheng ito ay napakahalaga sa atin, naintindihan natin. Ang Kapaskuhan ay walang value ito kapag wala ang pag-ibig. Remember, the first Christmas message is about God's love for us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus. Whosoever believes in the Lord shall not perish but have eternal life. So tingnan niyo po ang pag-ibig ng Diyos, no? Iniwan niya yung langit para yakapin tayo sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating kasalanang nagawa, kabila ng ating paglalayo sa Diyos. Nilapit pa rin ng Panginoon kanyang sarili para sa atin upang tayo abutin ng may pagmamahal. Kapatid, sa Paskong ito, as we celebrate Christmas with our loved ones, friends who are with us today, are we giving and sharing and encouraging them with love? Remember this, everything we do, we must do it with love. Sabi nga ni Paul sa kanyang salita, sa ating binasa kanina, let love be the highest goal of our lives. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat na sa araw pong ito, as we celebrate your Christmas day, O God, your birthday, O God, huwag po namin makalimutan, Panginoon, the essence of your birthday, the message of it, carried with it, true love that comes from you, loving God and loving people. That's the greatest commandment of all. It must be evidently seen in our actions, in our activities, every days of our lives that you have given us, O God. Salamat po, Panginoon. Panginoon, salamat po sa mensahe na pinapabot mo sa amin. Na ang mensahe pala ng Kapaskuhan ay mensahe tungkol sa pag-ibig. Kung kami may magbigay ng regalo, gaano man ito kalaki, gaano man ito kaliit, o gaano man ito, Lord, na pinagpagala namin, Panginoon, o kaya ay wala lang, makapagbigay lang. Kung wala namang pag-ibig, walang kabuluhan daw lahat na aming binigay. Kasi everything we do, we must do it with love behind everything or our action. Behind our action must be given the greatest important aspects of living, and that is to love. Lord, patawarin mo kami kung kami po ay hindi po nagpahayag ng pag-ibig sa mga bagay namin ginagawa. Kung amin pong nagiging makasarili kami, Lord, forgive us. Lord, help us to refocus our attentions more on you, Lord, more on your love, more on you, your character, Lord, na hindi ka naging selfish, Panginoon. Lord, hindi mo pinagkait, Lord, ang pinakamahalagang bagay na taglay mo sa buhay. Lord God, salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Nawa, Panginoon, matuto kami, Panginoon, ang birthday mo ito ay maging
karakter mo yung maging karakter namin. Lord, tignan namin, Panginoon, na sa pamumuhay namin sa mundong ito, ay maghari sa amin, Panginoon, pag-ibig mo po, O Diyos. Salamat po ng marami. Ama, tulungan mo kami, Panginoon, na huwag pong masayang ang bawat okasyon na binibigay mo po sa amin, kapiling aming mga mahal sa buhay as we celebrate Christmas today. Lord, help us, O God, to express our love. Kung meron po mga sigalot, Lord, help us, O God, to trace out those differences. And Lord, may forgiveness prevails. May your love and mercy prevails in the hearts of people. Lord, dalayan ko po, Panginoon, sapagkat kung pag-ibig ang naghahari, wala pong broken homes, wala pong broken relationship, wala pong hatred, wala pong panglalamang, wala pong nalulungkot, wala pong gagawa ng mali, Panginoon, sapagkat lahat po ay tunay na magmamahal. Sapagkat ang sabi po sa inyong salita, ang pag-ibig ay matyaga, pag-ibig ay may mabuting kalooban, ang pag-ibig ay may pagmahal, Panginoon, pag-ibig ay marunong umunawa, ang pag-ibig ay marunong magtiis. Kaya naniniwala kami, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, as we suffered in this present world of God because of the crisis we're facing today, different crises, Lord God, that facing our society and even our world today. Lord, even our environments are suffering, Lord. But Lord, when your love prevails in our heart, we can be able to overcome such difficulties in life. Father God, we pray for our families who are with us, O God, as we share your word, as we gather together, Lord God, in this momentous event, celebrating your birthday, Lord. Dalayan ko po namin, Panginoon, huwag pong masayang araw na ito na hindi po namin express ang pag-ibig mo po, Panginoon, sa aming kapwa. At higit sa lahat sa iyo, O Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon. Continue to bless our days. Continue make it productive. Continue to empower us, O God. And make, Lord God, our relationship with you as more intimate than before. Thank you so much, O God. All the blessing, honor belongs to you. In the mighty name of Jesus, this is our prayer with thanksgiving in our heart, enjoying the fellowship in our homes, enjoying the fellowship wherever we are, with our friends, loved ones, and people around us, O God. Lord, expressing, Lord God, a Merry, Merry Christmas and a blessed one, because indeed, your love prevails and your love rules over us. Salamat po, O Diyos. Minsan pa. All the glory, honor, praise belongs to you. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Kapiling ngayon sa gawain ito, natin pong itaas sa ating mga kamay, tanda ng ating pagsukot, pagpapasalamat sa Panginoon. At tanggapin po natin ang pagpapala ng Ama, pagmamahal at biyaya niya po. Biyaya at pagliligtas at pagpapagaling ng anak, at ang patuloy na pakipisan ng Diyos Espiritu Santo sa ating lahat ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. God bless po, mga kapatid. Pagpalain po ng Panginoon buong araw na ito, ng pagdiriwang natin ng karawan ng Kapaskuhang ito, ng karawan ni Jesus Christ. Magandang umaga po, magandang araw po sa bawat isa. Enjoy the day, enjoy the moment wherein Jesus is the center of it all. Salamat po. God bless, God bless, God bless.